So, actually, humanan ni karon atong teaching about sa spiritual man. So, kung ma-notice ninyo, kani ikaduha naman nino, duha naman ni nga pagbuak sa kalag, then ang ikatulo is breaking of the spirit. So, ma-notice ninyo nga from natural man, ang tuyo gid ani is from natural, no? Ato pa natural man gali ka ng itong pagka-tao ba nga to spiritual man. Itong pag natural nato ba nga wa gyud tahibang kaagan. Unsa gyud ng langit nun nga panaw, unsa gyud ng langit nun nga pagbiyahe, langit nun nga mga butang. Wala gyud ana. So since karon nga gidakop taw naluwas tang rabon ni Yeshua, tapos ipaambitan ta sa iyang mga pulong nga dili lang gyud ita magpabilin nga natural. Anang inahanglan uswag gyud ta ngadto sa iyahang image nga mao ang spiritual. So from natural man to spiritual man. So lisod gyud kaayo ang pagkaabot nato sa spiritual man kung wala gyud mahitabo sa atong natural man. Mao bitaw nang sa three parts sa tao, labi nag flesh, soul and spirit, iyaha gyud nang iproseso para muhaom gyud sa iyahang image, ma-transform gyud. So otherwise, ug dili gyud ta ma-transform, no? Walay ka nang gitawag nato nga mabadhaw ka, no? So sa ato pa kanang ingon niya diri sa Philippians chapter 3 nga who were transform our lowly bodies, no? Kanang ingon niya diri atong basaw na. Who will transform our lowly body that it may be conformed to his glorious body, according to the working by which he is able even to subdue all things to himself. Meaning, si Rabon ni Yeshua, nagpakataon man gid siya, no? Sinful flesh gid ang iyang gisudlan. Pero katong sinful flesh, wala to magpabilin nga sinful. No? Gidala to niya ngadto sa glorious body. In what way? Through obedience sa mando sa iyahang amahan. So, gi-fulfill niya. So, gikan sa pagka-natural man, iya yung gidala ngadto sa spiritual man. So, one day niya, kining atong physical body, kining atong natural man, ma-transform niya, niya ngadto sa spiritual man. So, mingon tag kanus ama din na ma-perfect ang body. So, actually, ang body dili na siya ma-perfect unless maabot siya sa resurrection sa mga minatay. Di ba? Mabitaw nga ni Paul diri nga, wala na pa nako maabot ang pagkahingpit. Pero, ingon siya, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings being conformed to his death. If by any means I may attain to the resurrection from the dead. Kung sa may tuyo nga nung naagyo dako kayong desire si Pablo nga makaabot siya sa pagkabanhaw sa minatay. Aron ma-fulfill niya tong Matthew 5:48 nga be perfect just as your Father in heaven is perfect. So maparehas na siya kang Rabon ni Yeshua. So usa na siya. So mo po ni di ba? Istadihan naman nato tong flesh. So dako-dako gyud kayo pahat ang flesh ani. Ato nang na-discuss no. Dayon gawas nga gi-break ang flesh, i-break pud ang soul. From natural mind himo ni siya kay kini mo nganong nay breaking of the soul. Kay ang atong manggong mind wala pa ma-renew, wala pa ma-transform. So kinahanglan na agyoy brokenness nga mahitabo aron nga ma-renew gyud siya, mabago gyud siya. From natural man to ano ni siya god? Natural man. So mo ni siya no, natural man to spiritual mind, no? So, mo na din ang ingon sa Ephesians 4:23, be renewed in the spirit of your mind. Sa ato pa, kaning atong natural mind, i-renew ni siya sa espiritu. So, mo na diri nga, from natural mind to spiritual mind. O kini pud ang atong heart, nga deceitful kaayo, o ilisan po ni siya to spiritual heart. Meaning, ipahaom niya nga to sa iyang kasing-kasing. Diba? O ang atong heart, di ba, gingin sa pulong? Sa kalito, the heart is deceitful above all, no? And desperately wicked. Sa to pa, gikan sa hugaw nga kasing-kasing, i-change niya into spiritual heart. So from that, usapan pa natural nga heart, no? So ang natural heart is deceitful, wicked. So to malimbungon. Pero once nga ma-change na siya into spiritual heart, so na ba spiritual heart? No? Ang spirito mo imusad sa heart. So mahimo na siya spiritual heart. So dili na dai na siya maluibon. Pure heart na dai na siya. Kanang kanta bitaw nato nga pure heart, no? Putli nga kasi nga imuhang gi-desire. Mausab na siya pero dili na siya mausab ug walay mahitabo, walay prosesong mahitabo. So naagit siya process. So mo na nino heart then sulod na pud is ang will. From natural will to spiritual will. So naag siya transformation, naagit siya kabalhinan. Mahitabo lang na siya kung naag brokenness. So mo bitaw nato nabasa di ba katong diri sa Tehillim no? 51 verse 17, a broken and contrite heart, this o Elohim we will not despise. Sa to pa kinahanglan gid pud ay mabuak ning heart. Gikan sa natural nga kasing-kasing, iyahang bukon o iyahang ilisan o spiritual heart. Sipot pasabot. Haom na ba sa espiritu imong kasing-kasing? Ang imong hunahuna, haom na ba sa espiritu? So, diri na pod from natural will to spiritual will. So, nakuha ninyo. So, gikan diri sa natural, mabalhin po siya nga to sa spiritual will. Meaning, kung ang imuhang kabubuton, para ragyot sa natural o para ragyot sa world, bukon na siya, ilisan na siya, i-transform na siya nga, muhaom yun nga to sa spiritual. Okay, so,
sa ikatulo nato nga topic about sa breaking sa soul, kung na-break na imong mind, no, na-broken na imong mind, na-broken na imong heart, naapay bukon pod. Kay pwede pod nga nabuak na ning tulo pero dili mo pailalom ning will, naagya po'y danger. So kinahanglan o nakaligo na ka, nakapanabo na ka, tapos nakabubo na kag isa ka tasa nga tubig o sa kabasong tubig o sa kabo nga tubig niya, kulang pang pagkahilo, mili ka, sakto na undang na ni. Tiwaso na lang gid nimo. Ba? Okay, notice ba ninyo pila ka buok baptism ang atong agian? Ba? Pila? Tulo ka baptism, no? Okay. Okay, unsa galitong baptism una? Water. Asa nang water? Para asa nang water? Para na sa kahinduan sa imong flesh. Okay. So ang next nga baptism is ang Holy Spirit or Ruach HaKodesh. Para asa na? Para sa imong soul. Kay imong soul maginamhan sa Balang Espiritu. Tanong ko na to. Okay. Ay katulong nga baptism is ang fire. Unsa man ang fire? Para na sa imong spirit. Unsay tuyo nga nung sunugon na imong spirit? Para mahaom niya, maputli, ha? Kanang refine gyud kayo. Parehas gyud og spiritong Rabon Yeshua. Kay ngano man. Since Elohim is Elohim, kaning sa tawag kaning he is a consuming fire. No? So kinahanglan ang tanan nga moduol pud niya, matakdan pud sa pagkakalayo. Dili kay ingon nga sa dihang nagsugod ka sa ilim nagkalayo ka. Nagkadugay ka, nagkalayo. Dili, nagkalayo. Meaning, ministers of fire ka, kalayo ka. Oh. Mo bitaw nang muiskapo kag kalayo, ihagom ra gyud kag kalayo. May pag mo pailalom na kas kalayo, kay sa diha mo pailalom kas kalayo, walay mahita, walay malkansi nimo. Ganansiyado gyapon kay ngano man. Ha? Ang atong Elohim is a consuming fire. Kalayo pud siya. Ano lalagay ko nga usagi dito sa heaven, usagi sa ako ko man ginang gi-trace up no nga usa sa ako nasabtan dito kay naamay nagpost ana sa TikTok ko na YouTube. Natong short video nga dili man si Michael the Archangel ang pinaka kanang mightiest nga angel. Naapay mas labaw niya. Katong mga seraphim. Ang mga seraphim usa na sa mga group sa angels nga ang ilahang og sa kwan pang ilahang pa na puro gina fire kalayo. O bitaw tong si Isaiah, di ba? O sa ding gitawag siya. Ningon siya nga dili ko pwedeng magwali kay kanang ay hugaw ang akong dila. So mo tong naisirapin nga nikuha og fire gikan sa throne sa Elohim og di butang si ang baba. So kaning mga seraphim, mga angels ni mga ministers of fire ni sila. No? Og sa kuan pa kalayo ni sila nga di basta-basta ang ilang kainiton pila ka 1,000 degrees init pas adlaw. So inana ang holiness sa Elohim, di basta-basta. Okay. So, inani no, ikatulo na nga breaking atong agian is kaning will. Okay. Di ba makita nimo sa Matthew 26:39, last nga prayer ni Rabon Yeshua, gusto na unta niyang balibaran ang kupa, di ba? O ingon siya amahan og mahimo pa isaylo lang ning kupa. Ug sakon pa, salakot pa nga pagistorya, ni balibad na si Rabon Yeshua nga imnon to niyang kupa. Katubang pagpalansang siya sa kahoy. Pero sa katapusan ingon gyapon siya, "Oh my Father, if it is possible, nevertheless, not as I will, but as you will." So, meaning, nidaog yun ang kabubuton ni Aba Elohim. Wala, good. Actually, sila po ni siya, naman po siya will. Kanya, I'm sure nga ang iyahang will, dili yun supak sa will sa amahan. Pero ani nga puntos, naa siya, sa pa na siya pagbalibad nga, unta lang itong aman, dili unta na ako ni imnon. Pero dili sa akong kabubuton, kung dili sa imuhang kabubuton. So, meaning to say, nidaog yun ang pag-obey nimo sa kabubuton sa Elohim. So, once nga, bisan sa kalisod, no, gipilig yun nimo gyapon ang pag-obey sa will sa Elohim, break na imong will. So muna ingon diri nga, when the mind and the heart are broken, the breaking of the will is easy, since there is no more barrier. So sa ato pa og nabuak na di ining mind, no? From natural mind to spiritual mind, so na-broken na ni siya, na-broken na puding heart, dili na kay lisod sa will. Ha? Dili na kay lisod, wala na barrier to prevent us from doing whatever Elohim says. So kung na-broken na imong mind o imong heart, dayon na kayo pag-obey sa will sa Elohim. Wala na may barrier. Pero dili gali ni mabuak ning duha, lisod kayo. Ang imuhang will uyon man ning duha. So muna ingon diri, no, ang mahitabo ingon diri, since there is no barrier, wala na ibabag to prevent us from doing whatever Elohim says in His word. Sa to pa kay wala na may babag, dali na kayo pagputo practice ang pulong sa Elohim into action. Kung na makita nato diri putting into practice what we have learned in the word. Word is only our concern. Sa to pa ang concern na lang ginimo nga makaubi lang ko sa pulong, makaubi ko ana, makakinabuhi ko na. Mo na lang na imong concern. Mo na mga sign nga na broken na gid imong will. Wala na kay choice ba? Pulong na lang gid.
O bitan ako ibalik-balik sa mga kabatan-unan nga ako gingon sa inyo nga bisan kung sa inyo gitagag importansya ning kalibutan na mahanaw ra ng tanan. Pero ang pulong sa Elohim will never pass away. So, once nga naabot na din nimo ang level sa brokenness sa imong will sa soul, muna na imong concern. Magsige na lang ikatingog pulong, ganahan ka mawalan sa pulong na imong kinaon, pulong na imong kalipay, matuman na nimo tong Tehillim 1 to 3. But his delight is in the law of Elohim. And in his law, he meditates day and night. Tungora bagid ni siya kanang ayabi sa prosperity. Ha? Di ba ingon dito, and whatever he does, he shall prosper. Na, gusto kag prosperity. Nya kasagaran sa to ang tao gusto mo prosper, siya ka ugaling pumagi. Kasi kagkatawan ta sa Elohim. Na, di ba ingon siya, acknowledge me and I will direct your paths. Pero bisan ana, may gitag bugo ka Elohim, mas bright ko nimo, di ba? Ay ba na? Sama to nitabo sa California. Nga na Global Awards, wala ginibutar sa Elohim. Zero. Ang Elohim, the creator of the universe, apirtin lang pangatawa after 2 days. Ha? So, do you think mamak na tong Elohim? Do you think bright ka ita? Do you think makahimo tag lamigas? Bisan isa ka, di magita kahimo og kuto. Di kita kahimo og kining bunhok. Na bay bunhok makahimo. Ha? Di magagamay na kayo ng microorganism. Bisag ang science dili kahimo ana, unsa mga technology ilang mapahimo na wala. Pero ang Elohim kaya niya. Unsa ka wonderful ang Elohim. Unsa ka gamhanan ng Elohim. Nya sometimes mingon tag mas labaw pagid ta, mas labaw gid akong plano kaysa Elohim. Di ba? Your thoughts are not my thoughts. Ingon siya. My ways are higher than your ways. So, why not nga magpailalo na lang gid ita niya. Mo bitaw tong ang meaning sa trust is ni-defend gyud kaniya. Ug sa lakat pang pagstorya, ikaw na bahala sa kung kinabuhi ka ba Elohim. Na. So muna siya no. Okay. Pakibasa daw John 5:17 of John 9:4. Apan si Yeshua mitubag kanila, ang akong amahan nagabuhat hangtod karon, ug ako nagbuhat. Di ba? Mo ni ang usa sa kinayahan ni Rabbi Yeshua. Sa iyahang na broken ang iyahang will, ingon siya ang ihalog yung concern, kung sa gimo samahan mo rin siya. Ingon diha, my father has been working until now, and I have been working. Di ba pagtungtong niya og 12 years old, niya sa Jerusalem, kay pista man sa Passover, then after nahuman ang pista, manguli na unta sila, nagpabili sa Jerusalem, nangitang ihang mamagpapa, balik-balik si Miriam ug si Joseph, asa man itong bata sa diyang gibalik sa Jerusalem, nakita na si Rabbi Yeshua. Nag-unsay siyang gihimo, nagtudlo siya sa mga Parisiyo, sa mga teachers dito, sa mga elders. Nya gingandan siya sa ni Mary, anak, nganong gihimo man nimo ni? Di ba sa ingon Rabbi Yeshua? Wala pa mo kabalo nga muhimo ko sa business akong amahan. So actually, at the age of 12 years old, pwede na si Rabbi Yeshua mo himo sa trabaho. Pero according man gud sa balaod, kinahanglan mo serve ka as minister. Kinahanglan almost 30 years old gyud ka. Or running to 30 years old gyud ka. So mo nang si Rabbi Yeshua naghulat pag siya pila ka tuig, ay siya mo minister. So gipaabot yun niya nga maabot gyud siya og 30 years old. Kay dili man niya pwedeng supakon ang balaod sa appointment. Pero actually, at the age of 12 years old, pwede na gyud kay siyang sugod. Pero kung nagsugod siya adto, so naaman siya masupak na balaod, so mo nang naabot gyud siya pila ka 18 years siya nagpaabot, aron lang gyud nga ma-fulfill to niyang gisulat sa Torah. Okay. So muna na iyang concern, no? Ingon diri, and now I have been working. So, ang tinuod gid nga nabuwak na sa kabubuton sa kalag, ang imong concern puro na lang gid pang Elohim. Ha? So madawat ka nato na. So muna ingon diri sa manifestation of a broken will does not seek its own will anymore. So, pakibasa sa John 9:4 before nato mo basa sa Philippians 2:21. Ako kinahanglan nga magbuhat sa mga buluhaton niya nga mitadala kanako. Samtang kining adlaw pa, ang kagabion nagaabot sa diha nga walay tawo nga makabuhat. Okay. Di ba si Rabbi Yeshua yung I must work the works of Him who sent me. Kung sa ato pa ako yung trabahoon ang trabaho niya nga nagpadala kanako samtang adlawan pa. Kaya ang kagabion mo abot og wala nay makatrabaho. Ato pa kita nato no nga unsa gyud ay concern gyud ni Rabbi Yeshua. Ganina man kay namalandong ko kay lami mang panahon ganina no ilang pahuman nato worship kapahulay ana. Dayon hibe nakapahulay ko lami kay kong feeling ba niya labi kay atong palibot hangin kay bugnok ing hangin. Dayon nakatulog ko din nakamata ko ba pag mata ko wala. Binako alas 2 na launa po man. Tinabutan dikas mo una. Ay teaching pug ko niya. Akong gikwinta-kwinta naka-promise ra ba ko og hantod level 7 no. So ako nagpila pag ikakasyabat ni ako ning tirahan. Ha?
Oh, di ba nag 1 year na ba akong tudlo? Una na akong tudlo, Tabernacle 2023. So nag 1 year ko atong Tabernacle 24. So hangtod karon, level 2 pa in taon ta. So, pilan di ka tuig ng level 7? Ha? Oh, naapay level 3, level 4. Nya, level 2 pa ta, topic 4 pa yun. Una-una ko, taas-taas pag yun di ay no? O, wala ko escape ani, kay, unta, akong tayo patudlo ni si Manang. Kung po ni si Manang nga, di po tig-atinan dire. Nya, dili po kaya, actually, dili man na nagpasabot na kinahanglan yung teacher kika sa pulong. Naara man guna sa imuhang desire. Kaya ang Elohim, dili ba siya limited? Ha? So for that, di ba ako teacher? Do you think, teacher ko, pag start pa lang ako, di ba ako teacher, music minister ko? Oh. Noog yun ay sinugdanan sa akong bulaton music minister gyud ko. Pero tungod kay naa man may opportunity sa preaching, no? Actually kanang mag-preach og kaning gagawas. O ako ko na sinati evangelism. Ano yung magaling na pong mga anak nga, papakit agad mi papadong agad mi nga nag-preach ka. Ako, unsa balik ko paminin yung preach sa kanang mga minatay, balik ko, humana mi ana. O ban man, moingon na puno niya muno nga, one day unya mahimo na mo niya mga magpapa niya, moingon yung apo. Alo, ay ano gid mi mutuo nga preacher kalo mag-preach ho ka. Kuyawan na gud ani. Ha? Kamo na mismo moong nakadungog, nakakita, ay kamo na mo saysay. Di na kinahanglan pa nga ipakita pa sa mga anak nga ako kani adto, grabe kay ko og kining high, grabe kay ko adto ano. Kita na siya. One day unya gusto gyud mo, naamang gyud record sa langit. Ha? Kung naamang gali record ang kalibutan, sugod pagka mugna aning video or kining movies, unsa pa ka ang langit? Do you think walay record sa langit? O dito niya tanaw unsa imong mga trabaho? Unsay among gipangsugdan. Okay, anyway, no? So since taas-taas pa man gyud ni nako, mo na lang gid siguro niya kung paghuman sa kong buluhaton. No, kanina lang yung mahuman kog tudloan ni ay amo na pud niya sunod. Ha? So ayo mo pagdahom nga pag naa na ko'y laing batch nga mo abot, ako gihapon ka muna. So prepare mo kamong mga ginasahan sa pagka dili lang kay magtutudlo. Pagka ginasahan sa fivefold. Wala ni nagpasabot nga teacher ra gyud mo tudlo. Ha? Ang apostle pwede na siya magtudlo. Ang prophet pwede magtudlo. Ang evangelist pwede magtudlo. Ang pastor pwede magtudlo. Ang teacher pwede magtudlo. So pwede na. Wala na diingon nga, dili man ko teacher, hindi ko makatudlo. Dili lang ka willing. Mara man ko na, ato naman kong willingness. Okay. So balik ka. So ingon diri, manifestation of a broken will does not seek its own will anymore. So wala na gyud kay imuha. Ha? So kaya nato ni. Wa na gyud magbuot. So sa lakad nga pagkaistorya, patay na gyud ko ani. Sa diyang namatay ka, aya na ka makabuot. Mo kabaluan na. Kani adto nagtinguha kag daghang kwarta. Nilayo gid ang kwarta. Sa diyang namatay na ka sa pagpangitag kwarta, nanuo na nung kwarta. Inanaon gud na. Sulayan sa kabag, mamatay na bagyod ka. Sa diyang namatay ka, buhion kang Rabon Yeshua. Dili na sa imong kaugalingong kabubuton, iyahan ng kabubuton. So inana na proseso. Okay, so mo ningon din no, ang manifestation sa tinuod na gyud nga nabuwak na iyang kabubuton, dili na gyud siya mangita sa iyang kaugalingon, no? Wala na siya iyang kaugalingong plano, wala siya kaugalingong ambisyon, wala na tanan. So mo ning pakibasa Philippians 2:21. Kaya ang tanan ningita sa ilang kaugalingon, dili sa mga butang nga iya ni Yeshua Misaya. Diba? Ang tanan nangita sa ilang kaugalingong kabubuton, for all seek their own, not the things which are of Yeshua. Kinsa man gi-recommend ani or gi-comment ni Pablo ani si Timothy ni ingon siya, but I trust in Rabon Yeshua to send Timothy to you shortly, that I also may be encouraged when I know your state, for I have no one like-minded who will sincerely care for your state, for all seek their own, not the things which are of Rabon Yeshua. But you know his proven character, that as a son with his father, he served me in the gospel. Therefore, I hope to send him at once as soon as I see how it goes with me. But I trust in Rabon Yeshua that I myself shall also come shortly. So, unsa iyang pasabutan ni si Timothy, parehas kay niya og kasing-kasing, parehas kay niya guna-guna, parehas niya tumong. Sumutang siya nga, kini si Timothy, you know his proven character that as a son with his father, he served me in the gospel. So inana na, no nga si Timothy wa gyud mangita siyang kaugalingon. Ug unsay gihimo ni Pablo mo pud siya. Mao ra ba pud diha problema ni nga sitwasyon na. Ug unsay gibili ni grandma nga patulunan mo, kay among gi-obey. Amo pong gitudlo. Ug unsay yang gibili nga trabaho, mo pud gihapon. So pasa ni siya igsuon. Ha? Pasa ni siya. Amo lang og dawat mo sa bulahatog sa dili, inyo hana pero bulahan gyud.
ang udawat. O muna ha. Ang tinuod nga nabuak, does not seek its own will anymore, but the will of Yeshua and attributes to Elohim everything. So meaning to say, ang imutan ng concern, purang langit sa Elohim. Ayan na to. Ha? O, John 5:30, pakibasa. Ako sa akong kaugalingon, dili makahimo og bisan unsa. Sumala sa akong nadungog. Ako naghukom, ug ang akong paghukom matarong. Tungod kay ako, wala nangita sa akong kaugalingon nga kaubuton. Apan ang kaubuton sa amahan nga may padala kanako. So example kay si Rabon Yeshua, nga siya, I can of myself do nothing. So wala gyud mahimo siyang kaugalingon. Sa iyang nadunggan, siya mohukom, no? Ug ang iyang paghukom matarong tungod kay wala man siya mangita sa iyang kaugalingon kabubuton, kundi sa kabubuton sa amahan nga nagpadala kaniya. So si Rabon Yeshua, ang kabubuton gid sa Father. So mo nay manifestation sa broken will. Usa na ha. Then ikaduha, zealous in spite of the turn of the flesh. Isa but pasabot ka na. Madasigon ka bisan naa kay sakit sa unod. Ha? Okay. Di ba makita nato ni si Pablo pakibasa 2 Corinthians 12:7-9. Unsa ni iyang gibati? Ug bisan nga ako mapataas labaw sa sukod tungod sa kadagaya sa mga pinadayag. Diha gihatag kanako nga usa ka tunok sa unod. Ang mensahero ni Satanas sa pagdagmal kanako, basin ako mapataas labaw sa sukod. Tungod niining butanga, ako mihangyo sa Ginoo sa makatulo. Nga kiniunta mo biya gikan kanako. Ug siya mingon nga ri kanako. Ang akong grasya paigo alang kanimo. Kay ang akong usog gihimo nga hingpit diha sa kahuyang. Busa sa labing kamalipayon, ako hinuon magahimaya sa akong kaluyahon. Aron ang gahom sa Misaya magpabilin nganhi kanako. Okay. Si Pablo, no? Tungod sa kadagaya sa mga pinadayag, sa mga pagtulunan, wisdom, revelation, gihatag sa iya ha. No, aron dili siya maburot, dili siya mo pagarpo ba. Kaya actually, bisan si Pablo ulahi kay siya, wa niya makita si Rabon Yeshua sa personal, nakaapas siya sa level sa mga apostles. Na-absento niya silang Pedro, ni Pablo pa mga siya kang Pedro. So, grabe ang iyang pinadayag. So, aron nga dili siya mo puff up, dili siya mo burot, gitagaan siya og sakit. No? Ang imitan diri a messenger of Satan. Di ba? Ingon diri a messenger of Satan to buffet me lest I be exalted above measure. Ang mensahero ni Satanas ug sa kuan pagipanak siya. Ug gitagaan siya sakit. So actually wala gyud ko kabalog unsa dinga sakit pero ang uban nagingon nga Bible scholars ang iyang sakit TB. Kanang sa baga ba nga di ba ug naa kay tuberculosis lisod baya kay kag mo preach kay mag-ubo-ubo baya ka. Usa sa hinungdan according pa nila kay si Paul baya nahumol baya siya 3 days and 3 nights sa dagat. Di, siyempre, apektado ang iyang physical. Muna ingon nila. Pero ang uban, nag-ingon nga ang iyahang sakit is gibutaan siya, blindness. Di ba? Pag meet niya kang Rabon Yeshua along sa road sa Damascus, di ba nakita niya si Rabon Yeshua nga grabe kasilaw? Tungod sa kasilaw, nabuta siya. So, motoy, ingon pa nila. Pero ako, dili ko mutuo nga buta kay kung nabuta pa si Pablo, di siya kapadayon o panaw nga to sa room. Hindi siya kakita. Pirmi lang siya kuyuron. Pero anyway, unsa tong sakit ang gibutang sa iya ha? No, kaya naamang siya sakit, thorn in the flesh. Kabalo mo nang masugsog mo, ug kanang tunok. Di ba sakit kayo? Mo na yang gibati na ay sugsog sa iyahang lawas. Nga sakit. Pero in spite madasigon siya. Madasigon siyang magwali, madasigon siyang nagtudlo, madasigon siyang nagtukod. Di bito para sa tuwa nga, di lang kong magwali kay laban akong ulo. Kamo lang sa kay laban na, di ba? Naway kay kanang rason ba nga sakit mo kay akong tiyan, ilang kong magwali. Naupawalihan kasi limog ko, agwantahon na nimo. It happened before sa kuha nga, nana ko'y katong nasugod na ang sakit na kong hepatitis B, nagwali pag ko sa pulpito. Nya kay di naman ginako mabati akong kuan kay malipong naman ko nga gakuro-kuro na ko sa pulpito. Yun lang ginako ang wali. Pero bisan pa adto ako yung gitry akong best nga maka-perform gyud ko sa akong trabaho. Many times nitabo na. So dili day rason nga di ka kahimo sa kabubuton sa Elohim kinakay gibati. Bisan imong pagbati imuha pag ginang labuan sa pag-obey sa will ni Abay Elohim. For example, anything o sa imong buluhaton nga giplaster sa imuha. Di ko imong attention na kinahanglan o muduty ka, no? Gawas lang og di na gyud kay kaya, no? So pwede pud na siya. Or for example, no, nagdaot ba imong nagdaot ba nga imuhang igsuon or imong anak ba? Nya dili na gid mo pwede biyahan. Gani abi niyo sakit gyud kay to sa kuha sa diyang namatay ang akong laki.
Si Philip. Nga naman, on duty ming duha ni Mrs. Ako on mission ko. Si Mrs. grabe ka minister niya, gakonvulsyon na ang bata. Gihilanta na kay chicken pox. Grabe kay ito nga pain sa kuha, sa muang duha. Kaya makaingon ko, grabe na no, nga wala mang ginag-concern sa ako, namatay lang akong anak, wala gyoy nagtabang. For the sake to sa buluhaton, for the sake sa mga kalag nga mag-ministeran. Sakit kayo pero dito, gisusi mi nga, asa man mong palabon. Anyway, test man po to sa mua. So at least, no, naka-overcome yun nga itong duha ni Mrs. Gwapo ba ito akong boy, healthy ba ito nga bata. Galing lang kay, naigo lang siya chicken pox. No, niya, ang chicken pox nalunod ba? So, nag-convulsion siya. Wala dito matawang. So, anyway, naman ko ng mga pagsulay, no? Okay. So, jealous bata. Madasigon bata, bisan o naay ni panaw, nga membros tong pamilya. Naay nagdaot. Pila man na nahitabo sa mo ni Mrs. Upat, gid ka anak na mo ang namatay, ha? Pero in spite na wala na mo nag-iila nga, naluya Miss, pagpangalagad. Amo na lang, Elohim gives, Elohim takes. Blessed be the name of Elohim. What ibog kamo kadto? Sakit ba na mawadan tag kadugo nimo? Pero in spite na amo gid nang gilabang. Kabalo mi nga test ni sa usa ka alagad. Muna no? Zealous in spite of the thorn of the flesh. Dili ikaluya. Itong last nga 2015 namatay si Deborah. So, sakit-sakit gito sa kuha kay ako man tong pinalangga man gito na ako nga bata. Grabe gito nga disiplina dawat niya sa kuha. Pero sa kuan pa papas girl gito. Dako na ba yung nagkasinatian ng 13 years old, di ba? Mag 14 ba ito siya? Dugay-dugay gito siya sa kuha pero dito gyud ko na grabe gyud nga broken gyud kay ikuha gyud ni Rabon Yeshua. Anyway, naka-comfort lang gyud sa mga kay temporary naman gud puta dinhi. One day magkita ra man gyud gyapon ta sa tong mga loved ones. So diha na-apply ng blessed are those who mourn for they shall be comforted. Tumo na lang gini akong gilahuman nga bulahan ang nagsubo kay sila adto nagihupay. Umutong sa kasimana grabe gyud ganang down gyud ang akong emotion ba kami Mrs. Pero tingnan mi ni Mrs. ni grandma nga. Humana man turan di. Padayon dasig na sa bulahaton. So example lang to, no? So muna, zealous in spite of the thorn of the flesh. Ikatulo, willingness to give and forsake all. Kaya ba nimo ihatag ang tanan sa Elohim o biyaan ang tanan for the sake sa Elohim? So bugat-bugat ni, So mo bitaw ng from natural man to spiritual, bugat ni nga pagtulunan, bugat ni nga obedience. Okay. Pakibasa brad, 2 Corinthians 8:2-5. Giyon sa nga diha sa dako nga pagsulay sa kasakitan ang karagaya sa ilang kalipay ug sa ilang hilabihan nga kakabos midagaya ngadto sa mga bahandi sa ilang pagkamanggihatagod. Kay sa ilang mahimo ako nagdala sa pamatuod. Oo, ug labaw sa ilang mahimo sila andam sa ilang mga kaugalingon nga nangamuyo kanamo uban sa hilabihan nga paghangyo nga kami mudawat sa gasa ug mudalangan hi kanamo sa pakikabitay sa pag-alagad sa mga blaan. O kini ilang gihimo dili sama sa among gilauman apan una nihatag sa ilang kaugalingon ngadto sa Elohim ug ngari kanamo pinaagi sa kabuton sa Elohim. Okay, so example ani ang Church of Macedonia. Actually kanang Church of Macedonia daghan man na sila dira pero usa sa na-specify nga simbahan sa Macedonia kanang Philippians. So mo nang kanang Philippians duol gid kay na sa dughan ni Pablo. Kaya nga naman, ingon siya that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberality. Kani nga simbahan, grabe gilutos, grabe nga kapupren, pero grabe po nang ilang paghatag sa Elohim. Bisan sa persecuted ni sila nga simbahan. Grabe ni kapupre nga simbahan, pero luyo silang kapuprehon, nakapanghatag pagit sila sa Elohim. So ginana ba? No? Ug sa kwan pa, sacrificial offering yun ni ilang himo. No? Mabitang panghinambog yun ni Pablo, moreover, brethren, we make known to you the grace of ilang bestowed on the churches of Macedonia. Ihag yung panghinambog na, no? Kabalungo, unsa ni nga simbahan na, grabe, kay ang grasyang gihatag sa ila sa Elohim. Nga, bisan grabe ang ilang pagsulay, grabe ang ilang mga paglutos, grabe ang ilang kalisod, pero nanghatag yun sila. Ingon da, abounded. Ingon di, and their deep poverty abounded in the riches of their liberality. Unsa man ang liberality? Kanang willingness to give. So, inana di ining mga broken will. Ay bitang nabuak na imong kabubuton, wala na kay sa kuan pa si imong kagalingon, wala na kay self-preservation nga di ko mahimo ang trabaho kay
Di ko gustong mainitan. Ha? Di ko gustong makuan akong bukton. Pinasanay bato, pinasanay balas. Alam mo yung mga dalaga ulit tao na apay self-preservation nga, magsige ko kuan ani alsa og bugat. Dili ra ba ko ni matiguang. Mahimo pa sitting pretty na lang, murag sige na lang kagtan ato busing. Kamo ra diha. Ha? Dili gyud mo dot sa buluhaton. Dili gyud ko gihan sa buluhaton. Mahimo pa naag yung limitasyon. Manghakot lang ko duhara ka bato. Manghakot ako duhara ka hakot. Limited. Dili nga na. Ha? So naapa na wala man buak. So ang ato ba nga kutob sa imong kakayahan abi ninyo. Damor nga daghang kagihatag sa ilihim. Damor po grasya ibupo sa imo ha. Damor po na imong reward. Ayaw mo paghuna-huna nga kung daghan mo labor nga nahimo sa ilihim, wala mo gyud mo kalimti. Mo bitaw nang ug sa kuan pa bigay todo or todo bigay. Mo na ipatakaran og gusto gyud kang dali ka madato sa gingharian. Todo bigay ka. Kaya na to. Ha? Ayog, labad man akong ulo nya dabi nagdi ka ganahan sa trabaho. Agoy. So inani ni no. So inana na willingness to give and forsake all. So Matthew 19:21 pakibasa. Mamo po na ang sa dato, di ba? The rich young ruler. If you want to become perfect, go sell, give to the poor, give unto the poor, you'll have treasure in heaven. Come and follow me. So mo na gipasabutan na. Moro gid gyapon. Luke 18:22 pakibasa. Moro gid gyapon ni siya. Karon sa diha nga si Yeshua nakadungog niining mga butanga. Siya mingon ngadto kaniya, nga kulang pa ikaw og usa ka butang. Ibaligay ang tanan nga imong nabatunan ug iapod-apod ngadto sa mga kabos ug ikaw ang makabaton ug bahandi dito sa langit. Ug anhi sunod kanako. Moro gid gyapon no, the rich young ruler. Luke 14:33, dili kita mahimong disciple ni Rabon Yeshua kung dili nato biyaan ang tanan. Gusto gyud ni Rabon Yeshua nga instant gyud ang imuhang pagkadato sa iyang harian. Di ba? The more nga alkansi ka sa flesh, the more nga ganansyado ka sa spirit, ana mong guna. Dili ba siya unjust Elohim? Just ba siya nga judge? So kung whatever unsa imong gi-surrender diri sa flesh, naa ito pang reward sa spirit. Kamo niya matingala na unya mo og unsa una inyong award dito sa langit. Pakibasa daw ba? 33. Luke 14:33. Busa sa samang paagi bisan kinsa siya diha kaninyo nga wala nagasalikway sa tanan nga iya, siya dili mahimo nga akong tinun-an. So usa ka tinun-an. Nga tinun-an gyud, ingon di, whoever if you does not forsake all that he has cannot be my disciple. Actually, sa lato pa ni nga pagkaistorya, og imo nang balihon, no? Dili gyud mo ma-instant millionaire o dili mo mobiyaan ni. Actually, gusto gyud ni Rabon Yeshua nga instant dato gyud ang iyang matinunan. Mo nang dito niya sa langit, pag-abot nato dito, tanawan niyo, nasipiat pa ko sa kung giingon nga mga kinsay mga billionaires dito sa gingharian. Ang mga billionaires katunang mga servant of all. Katunang naka-attain sa gasa sa fivefold ministry. Mo na yung mga billionaires. So ang next pwede po ka mahimong billionaire kung dito ka preacher, dito po ka teacher, pero nitabang ka, assistant ka sa apostle, assistant ka sa prophet. So di ba, naging na Matthew 10:4? Whoever receive a prophet shall receive a prophet's reward. Whoever receive a just man shall receive a just man's reward. So alalay ka. Ito, abali, hindi ko kabal mawali, pero mo assist na lang yung ko ni Kuya Ran, sa iyang kuwan, naagid ka din ha. Ay, apil ka sa reward niya. Billionaire ka niya. Kamong duha billionaire. Paano na siya? Wala na yung makita unsay mystery sa spiritual. Ika-upat is able to accept all situations with thanksgiving and rejoicing. So muna akong giingon sa inyo ha, no, nga makapasalamat pa ka bisag naigikuha ng membro sa pamilya, makapasalamat pa ka luyo sa daghang pagsulay, makapasalamat pa ka sa kagutom, tanang mga tests and trials, makapasalamat pa ka. Pakibasa ba 2 Corinthians 12:10. Busa ako nagkalipay diha sa kaluyahon. Diha sa mga pagtamay, diha sa mga kawadon, diha sa mga paglutos, diha sa mga kalisod. Tungod og alang Yeshua, kay sa diha nga ako huyang niana nga panahon ako malikon. Di ba? Tanawan niyo sa example. Si Pablo, bitaw ning nganong gikot man nato ning mga bersikulo. Kay nagiani nila. Gisaysay ni Pablo nagingon siya, di ba? Ingon siya, therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses for Yeshua's sake. For when I am weak, then I am strong. Unsa niya? I take pleasure. Gikalipay niya. Unsa yang gikalipay? Ang mga infirmities, ang mga kasakitan,
ang mga pagtamay, ang mga panginahanglan, ang mga paglutos, ang mga pagsulay, tungkod kang Yeshua. So mo na ingon diha, able to accept all situations with thanksgiving. Makapasalamat magkawwa kay sudan, makapasalamat magkawwa kay bugas. Makapasalamat magkagdaghang kag gibati karon. Makapasalamat magkagdaghang kag bag-id, makapasalamat magkagdaghang kag kining pagtamay. Makapasalamat magka sa mga panginahanglan. So mo na igsoon ha, manifestation na. Kung wala pa mabroken ang imuhang kalag, di gyud ka kadawatan. Ibitaw ka kanang ingon sa pulong, in everything give thanks, o hindi na basta-basta ang bersikulo. Taas na nga ang sa spiritual ang imong naabtan, ana. Diba? In everything give thanks, makapasalamat ka basta ng sitwasyon. Taas kay na nga level sa spiritual. Okay. Romans 8:18-35. Basa 18 and 35. Kaya ko nag-isip nga ang mga pag-antos nining panahon na karon dili takos itandi sa himaya nga igapadayag dinhi kanato. Kinsa ba ang makapabulag kanato gikan sa gugma ni Yeshua? Ang kasakitan ba o kagulanan o paglutos o kagutom o kahubo o kakuyaw o espada. So mo ni karon ha. Di ba klaro kayo ha, wala ni magsipat akong istorya kayo na. For I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. So gamay kay kagibiyaan dako kay kag-reward. Dili makakumpara. Awitan uban dili gyud makaubay sa pulong. Kay walay pagtuo sa umalabot nga kinabuhi. Wala katuo sa award, wala katuo sa reward, wala katuo eternal life, wala katuo abundant life. So mo nang dili ka ubay. So bulahan ta nga nailabrihan atong igdulungog ug atong mata nga kana day nga mga promise tinuod gyud na. Mawitan nang sa kong kabahin ay okay, may balik-balik na ko sa inyo ha. Sabot na gyud og kamo gyud mismo mo'y mapaday kanon sa mga butang ato sa langit. Diba? Enjoy kay mo. So mo na ingon sa 35. Kinsa may makapahimulag nato gikan sa gugma ni Yeshua mga kagulanan ba, mga tribulation mga trials and distress, paglutos, kagutom, kahubo, kadelikado or espada. Wala gyud. So mo ingon diri nga we are more than conquerors. Aban pa man diri sa tuwa, gamay lang kayong bikil, nibiya na sa Elohim. Kasayangan gyud kay ko sa mga unta ba. May mga igsuon nga naagin tay pagsabot pero nadala gyud sa emotion. Nadala gyud ba nga kasayang nga igsuon. Naman gali ko'y prayer sa nung igsuon nga ni kuan diri nga abay Elohim, gugda gyud to siya. Kay dako gyud siya gamit dinhi. Abi na sa agriculture. Hinoon karon gitugot man na sa Elohim kay lahi na ba ding tinawag gyud ka sa Elohim, i-plaster gyud ka sa buluhaton. Once nga dili gani ka mo response sa mong pagkatinawag, naagyo kay consequence. Si Yona nga nag-disobey sa iyahang instruction, unsay nahitabo? Hapit malunod ang tibuok barko. So muna nang ningon siya, ilabay na lang ko niyo sa dagat, ako'y hinungdan nganong nidako kay ning balod. Sa diyang gilabay siya, nalinaw. So muna igsuon. Ako nang gibalik-balik sa inyo ha. Lisod kay ning kita mo oy mediator sa atong pamilya. Lisod ang atong kinabuhi, pero bulahan ang atong pamilya. I-plaster sa Elohim ang atong pamilya. Panalanginan sa Elohim ang atong pamilya. Pero kita, physically, murag feel dita, pero spiritually, madaugon ka. Man, na siya. Lahutay lang yun, padayon, walay, luya-luya. Di ba? Ito sa langit, may gantita. Pabaka ng kantahan sa tuwarot. Okay. So, naapoy danger ha, pitfalls. Pitfalls means trap or snare. Unsa man ing litag trap or snare, no? Litag sa dili mabinuak nga kalag. Pitfalls if the breaking of the soul has not taken place. Meaning to say kanang dili bitaw ka magpabuak sa imong mind, magpabuak sa imong heart, di ka magpabuak sa imong will. Kanang tulo dili ka magpabuak, naanay danger. Naay litag ana. So una diri, self-will in evangelizing the gospel. Unsay ibot pasabot? Kana bitong, di ba, kaning sa Luke 8:11-15, parable of the sower ni siya. Actually, wala magtudlo si Rabon ni Yeshua nga bisag asa mo pugas. Di ba? Giklaro niya nga ayaw mo pugas sa dapin sa dalan, kay tukaon na sa langgam. Ayaw po magpugas ngadto sa batuhan, kay mutubo ra na sa diyang maabot ang init malaya. O ayaw po magpugas ngadto sa kasagbutan, kay matuok na siya sagot. Asa na ita magpugas? Ingon siya, magpugas ka ni adtog yung good ground.
who has a noble and good heart, keeps the word and bears fruit with patience. So muuni ang tinuod nga nabinuak sa kalag, dili basta-basta magpatakag evangelize. So muni karon kung wala ka mabinuak sa imuhang kalag, self-will ka in evangelizing the gospel. Pataka lang ka tudlo, pataka lang ka gwali. Oh, sayang kay imong panahon, wala gyapon ganansya. So ug magwali ta ug may ebanghelyo kung na broken ka, ay mo acknowledge gyud ka sa Elohim, di ba? Oh, wito ni diri concern nimo. Oh, iba si Rabo ni Yeshua sa tanan niya nga panaw, sa tanan niyang evangelization, wala gyud paltas. Ngano man? Ha? Dili man to yung kabubuton nga niadto siya dito. Mo may nadunggan samahan. Ingon siya sama, anak dito na pud ka sa Tyre. Oh, anak dito ka sa Corazin. Di ba gipadto manggali siya lugar nga wayon nito siya? Unsa man tituyo? Aron makumpleto ang judgment, mapuno ang judgment niya itong lugar. At least naman lang unta sa pag-adto dito, matagaan og higayon ang mga tao, pero wala man gyud mo obey. So niabot gid ang total destruction. So mo po ni siya igsuon. Pag dili gali mabuak ang imuhang kalag, ha? Oh, self-will ka sa pag-evangelize. Taka lang kagwali. No? Self-will, dili Elohim's will. Mingon na lang kag ay okay man ni akong gihimo. So mo na dito ingon diri sa pulong dayon nga, di ba Elohim, di ba magtutudlo? Nangaon man mi, nanudlo man mi sa kadalanan. Kuno wa makakailan namo. O mo na siya applicable na diri. Kanang giingon diya nga, I never know you, depart from me, you who practice lowliness. Mga self-will to nga mga tao. Ha? Dili magpabuot sa Elohim kay gusto gyud mamuhat sa ilahang kaugalingon. So na to. Okay. Ikaduha ani nga litag or danger. Choose to forsake righteousness. Nakahibalo na ka na, tinudloan na ka. So maparihas ta o maparihas ka ni Demas. Case of Demas. Okay, 2 Timothy 4 verse 10 pakibasa. Kay si Demas mibiya kanako nga nahigugman ining kalibutan ug migikan ngadto sa Tesalonica, si Crescens ngadto sa Galacia, si Tito ngadto sa Dalmacia. Okay. So mo ni igsuon, ha? Pag dili mabuak ang imuhang kalag, mubalik ka ngadto sa unrighteousness. Choose to forsake righteousness. Sama ni Demas. Si Demas, actually, disciple man siya ni Pablo. Pero tungod lagi kay self-willed man, ha? Dili gyud magpailalam ni Pablo. Aw, gibiyaan si Pablo. O, ni balik gyud siya dito sa kalibutan. So, diri po ni ma-check, ha? Actually, igsuon, kaning breaking, gakwaon sa Elohim ang imong pagka-worldliness. Gapag-uhon ganyan ang tanan ba? Pero, mo resist gyud ka kay dili gyud ka gusto magpabago. Mo ni ang resulta. Mubalik gyud ka sa kalibutan. Muuli gyud ka sa amo. Ha? Say mo ni muuli gyud ka sa mga unggoy. Di ba amo? Muuli ko sa amo. Oh, sa lakon ko sa muuli ko ngadto sa unggoy. Oh, ingon mo ni grandma. Amo gali unggoy na. Okay, choose to forsake righteousness. Muuli gyud ka. Ikaduha, Hebrews 10:26-29, di ba? Willful sinning ni siya. Katuning istorya ani nga grabe na kayong grasya nga gihatag sa imuha. Pero, ni-refuse nyo kapag obey ni Rabo ni Yeshua. So, giinsulto nimo ang naghatag sa grasya. Ako naman na-explain sa inyo, ha? So, in other words, ani is willful sinning after knowing the truth. Oh, kabalo na kas kamaturan. Pero tungod kay, wala magud mabinak imong kalag, wala pa disiplina, wala pa pamuhati. Mobalik yun kas kalibutan, or mo padayon kas pagpakasala, bisag na kabalo na kas kamaturan. So, muna danger. Ikatulo, na ay self-ordination. Saan ang self-ordination? Magbuot ka. Ha? Nga ikaw mo, akong gasa brad, apostolis ko brad, evangelista ko. Yun saan yung pag-prove? Niyagi ka proseso. Oh, so mo ni gitawag na yung mga false apostles, deceitful workers, who have transformed themselves by buying their set as profession and have not really received the gift. Meaning, ni-graduate man ko, ako maning eskwelahan, ni-graduate man ko Bible school, pastor na ko. Bisag di siya pastor. Mo man ay danger, no? Sa mga nang-eskwela Bible school. Oh, pagka-graduate sa Bible school, dito dayon tawag og pastor. Oh, tawag og mo profess pa sila nga ay dili ko pastor, mamili ko akong gasa, gusto ko evangelist. Gusto ko apostolis ko, magtutukod ko. Self-ordination. Oh, mo na may false apostle kay ngano? Kani mga false apostle o mga deceitful workers, mo ning wala broken sa ilahang will, sa ilang mind, sa ilang heart, sa ilahang kinatibukan, wala gid mga buak. So, ang resulta ni, makita ninyo ni, mamuhat ni sila, pero di ni siya kalahutay. Ha? Lahi yun ning nangabuak sa kalag, nangabuak sa lawas, kay once nga, na-broken na ka, so, siyempre, ani man ko ni siya, no? Pag mabuak ng imuhang flesh, ang imuhang soul, ug ang imuhang spirit,
reperon kang rabon ni Yeshua. Ayuhon kaniya. So for example, panudlanan ka, no? Oh, kaniya to ikaw pa'y nagbuak, iyahan ang bukon. Bukon kaniya, ibunda kaniya. Tapos, so mabroken in pieces na ka, gagmay na duwa, di na makitang imuha. Umulo na po kanya usab. Butangan kanyag tubig, bisag pag unsa katagahi, butangan kanyag tubig, butangan kanya. Siyempre ang Elohim, the best ba siya nga chemist. Bisag pag unsa katagahi nga panudlanan, pwede kanyang pahumukon. Usa sa makapahumok nato is ang tubig. Usa ng tubig, ang pulong. So, buko na kanya. Ug sa kuan pa pieces na ka. Wala na kanya forma, no? Ug sa kuan pa ni siya kaning breaking sa suligsoon. Kani breaking pa man ni, no? Di ba, ako maning discuss sa inyo sa tong process sa being matured. Purmiro ana is na ay tawag ko breaking, di ba? Okay. So, breaking, pag kuman sa breaking, ano say next? Melting. Okay, kanang melting, kanang baptism of fire na siya. Dito na may tapos sa imong breaking sa imong spirit. Human ka mag-broken aning flesh, soul, and spirit, i-melting na po, kalayuhan na ka. Pag humani mo kalayo, ay na din ka i-mold, no? Molding. Okay. So, gikan pa sa broken pieces, repiron kag balik ni rabon ni Yeshua. Himuon ka niyang panudlanan na dayon. Okay. Gwapo na nga panudlanan. Gimold na ka. Mold gali, pormaho na ka. So, sa dihang ma-mold na ka, ang final nimo nga proseso is finishing. Okay. Sa diha nga na-finish na ka, humana ning panudlanan, limpyo na siya, sudla na dayon ka. So, bubuan na kanya o sudla na kanya gasa. Apostolis ba ka o unsa ba imong gasa? Isulod na nimo kauban na ng mga grasya pagtuo diha. So dili ka matawag nga false apostles, false prophet kay ngano man. Niagi kag breaking, melting o molding. Na finish gyud ka. Pero kaning mga dili magpabuak, kanya gusto gyud pong mamuhat, gusto magwali, gusto magtudlo bisag dili tapos. So mo ni kandidato natong ingon nga nagwali o naghimog, nagperform, nagprophesy. Ingon ang rabon ni Yeshua, I never know you. Depart from me, you workers of iniquity. Mao ni sila ang walang wagig proseso. So mo ni gitawag false apostles, deceitful workers, no? Unya gipalit nila og gibayran nila, diswilahan nilang profession, no? Unya dili gyud ingon nga nadawat kang Yeshua, Ephesians 4:11, di ba? He gives some to be apostles, prophets, evangelists, apostles, pastor, teachers. Assuming according to the procedure, according to the worldly standard. So mo nang mamuhat ka, naa na dayon kay kanang gitawag og program, pattern. Dili ka guided sa Ruach HaKodesh. Ang imong pagtugod sa imong simbahan na ay program. No? Ay ba, kung notice ninyo, ang atong himuon karon mo ni, ang sunod mo ni, ang atong pagdaig mo ni. Program, no? Ingon diri, according to the worldly standard, not by the guidance of the Holy Spirit. Kung saan nimo pagka giniyahan sa balang spirito nga wala man kamo aki sa pagpailalom sa brokenness. Okay, self-ordination. So mo ni pantayanan. Ako og nadawat manggali nako ning gift sa pagka-apostolis. Kay giagi gyud ko proseso. Proseso sa pagpaubos, proseso sa bagit, proseso sa gutom, daghang giagian. Ay kanang usa sa punto gila gisgud na may gisgutan sa mong balay naon mi kay lagi mga anak na unta manambag sila tungod sa pagkaigsuon. Na usa ang gika mahayan kay dili magpailalom sa iyang gidayunan. So wala ma-apply itong pulong ba nga kita, ingon nga mga ulipon ka, kung ang atong master, or for example, ang atong elder karon o buutan, makapailalong ta. How about ang atong elder harsh na to? Pakailalong pa ba ta? Muna siya. Kanang duha, imuhag yun ng i-overcome. Kung nakapailalong ka o maayo nga elder, here comes karon nga na elder nga harsh nimo, di na dahin kang pailalong, imo na siyang kontrahan. No, mali ka. Kinahanglan mo overcome ka, imuha ng pasaron tong maayo nga elder o pasaron po to nimong harsh nga elder. So ana na siya according na sa 1 Peter. Ana di ba? Basa na ninyo wala. 1 Peter chapter 2, 19 to 20. Kanya ang puntos po dinhi, kung gibadlong ta kay mali ta, angayan rapod. Kay mali man ka. So, imo nang dawaton. Dili na kayo nga daghan pa ka og kining kitab-kitab sa imbaba kay gusto ka mo justify. So mo to sipiat ka, di ba? What if karon og dili ka sipiat? Unya gibadlong ka or gikasab-an ka. So unsa may imong attitude karon? Mo rebuild din na ka. Dili pasaron gyapon kanimo. Asa man ato makita be? Ato nang masahon karon nga. Ingon diri
Ang gihulagway lang diri, submission to masters. Servant, be submissive to your master with all fear, not only to the good and gentle, but also to the harsh. Okay, ingon diha, o kamo ulipon, magpailalom kamo uban ang dakong kahadlok, dili lang sa maayo, malumong nga mga agalon, apan ngadto usab sa mga harsh, sa nang harsh sa Bisaya? Bangis. For this is commendable if because of conscience toward Elohim, one endures grief, suffering wrongfully. Okay. So, commendable sa ito pa, madawat niya tubangan sa Elohim, no? Tungod, if because of conscience toward Elohim, ang usa mulahutay og kasubo nga nagantos sa iyang sayop. Okay, so muna no. For what credit is if when you are beaten for your faults, you take it patiently. So for example, nasayop ka, so gibit ka. So actually, during sa panahon ani, inyo yun ang sabton bitaw ning bersikulo. During sa panahon nilang Paul, nilang Peter, kay under man sila sa Roman Empire. Ang ilang mga master, harsh kayo. Naapoy gentle o good. Kunya, once nga ikaw maulipon, masipyat kali ka, dili ra ka badlungon ka, bunalan gyud ka. Oh, latiguhon gyud ka mo ningon diha oh. For what credit is it when you are beaten for your faults? So kung kay ulipon man ka, nasipyat man ka, ay latiguhon gyud ka sa master. Oh, lima ka din. Di basta-basta nang latigo nila katupoy kita mo atong Passion of Yeshua. Di ba unsa tigigamit sa Roman Empire kanang coding pa nila ikog daw na spaghetti, stingray. Oh. Unya, mo ningon diri. When you are beaten for your faults, you take it patiently. So, kaya nasiplat man ka, gibunalan ka, dawata nga, mapailubon. But when you do good and suffer for it, sa ato pa, maayo imong gihimo, ha? Wala kay sipyat sa imong agalon, pero gibunalan ka. So, ikaw nalipon sa may imong bation. Mo rebelde na ka, kagidaw-daog na ka. Na, ang tambag ni Pedro, ingon siya dre, take it patiently. Ha? If you take it patiently, this is commendable before Elohim. Sato pa di ay, sipyat nimo, dawato nimo, kay sipyat man ka, gibunalan ka. Lan karon kay wala man ka masipyat, gibunalan ka, take it patiently. Kay, commendable ni siya, tubangan sa ilim. So, mura po na. Gibadlong ka, gikoreksyonan ka, kay sipyat ka, angayan lang. Pero karon here comes karon maayo kay mong performance, pero gibadlong ka, gisaway pag yun ka. So, sa may mong attitude? Mo, ribinta na ka. Ha? Imo na rin kuhan nga, kabalon, man ito, mga elder mo. Oh, mali, yapon ka. Muna yung take it patiently. Ano man? Naay Elohim nga naglantaw sa imuhang kaso. Muna, kana during anat the time ako kun nang gipasar kay kabalo pa mo nakabot pa mo sa panahon ni grandpa kato si grandpa kontra gyud mi ato sa pormiro. No, daghang kay kong nadawat adto nga mga pangasaba. Pero ako ra magitong gitik patient tungod ani nga pulong. So niabot gid ang puntos, no? Ang mga latter years na gid na mga pakiguban. Uy, na-close na gid ko si grandpa. Mura na gid ako father. Ngano man. Tungod ani nga pulong nga ako ay harsh to si grandpa sa kuha. Si grandma good o gentle siya sa kuha. Pero si grandpa harsh to sa kuha. Pero ako gitong gipasar. So same ra pud na. Ha? One day niya maka-encounter mo ani. Okay. So muna nino. Oh. Self-ordination. Kinahanglan ka ng gasa nimo, nakuha gyud na nimo nga takos kay niagi gyud kag proseso. Ayaw kapag declare nga propeta ko, unya wa ka magi proseso, makaulaw lang ka. Pastor ko, Brad. Oh. Na kanira bang mga self-ordination, labi nagpastor, ug naay mga talisod nga mahitabo sa simbahan, dayon ning sibat. Yung mga pastor bitang sinuhulan, mga hireling. Diba, namantay kanta na. Oh. I greatly rejoice. Sige na lang. On the Shabbat day, you stood in our midst, giving us your gentle comfort. Huh? Knowing us yourself. Oh. Dayon, making us see the kingdom you have prepared, telling us we're not your hireling, the just shall live by faith. Oh. So, ang mga hireling binayran. Oh, ito nang, ako nang ibalik-balik sa inyo ha din eh. Og sa kalibutan pa, dito pa ko karon nagwali sa ubang simbahan, na ako'y allowance ron. Ha? Oh. Nagtudlo ko karon na ako'y allowance ito, or nagwali ko, ako, nakawali ba ko kasatos tablon? Ha? Nya lahi lang patakaran dito kay Assembly of God man to nga simbahan. Kung naay speaker dito nga mo'y mowali, ang mga miyembro mag-amot na sila. Pag human og service, tunulan na kag sobre. Oh, oy, itunol sa kuha 500. So natingala ko, Brad, para asa man ni Brad? Check, para na nimo kinagwali ka. So, wa ba ko maanan adto? Unsa kung gihimo ay gibalik ra pud nako. Ayun lang Brad kay wala ko reward sa langit ani. Kung dawato na ang nako nga ninyong gihatag sa kuha, wala ko reward sa langit kay inyo akong gibayaran. Gibalik nako.
Ha? Kaya dito sa foundation, ay naka-minister man ko dito kana ilang Virgil, ilang Tomas. 3 days ko dito magwali. Kanya, siyempre by faith by punta. Masuko ko anang paghuman ako, muli nako tunulan kog sobre. Suko ko ana, gingan ako muhatag mo. Before pa nga wala ko magsugod sa kong trabaho, ihatag na. Bisan pagtagaan ko ninyo para pliti, ako nang dawaton as love offering. Pero gitagaan ko ninyo kay nakahuman ko sa kong trabaho, isipon ako nang suhol. Human akong giman nga ayaw ko yung tagaing, human ko sa akong trabaho, suhol, tagaan ko yung sobre. Bawal sa akong prinsipyo. Tagai kog una sa wa pa ko mahimo. Mohimo mo gid gihapon ko, wita tagaan ko dili ko tagaan mohimo ko sa trabaho kay gipadala ko dinhi. So, muna yung una-una ha, dili ta hireling. O kung man siguro sa inyo hatri one day unya maningil lang mo. Dugay nami nang alagad sa mga mahanaim. Pila nami katuig, wala gyud mi tagai og allowance. Basing ina na ta ha. Ayaw ninyo ibani inyong reward sa langit. Sa to, so mo ni resulta sa self-ordination. The next is choose to break the vow. Sama na. Nakiksaad ka sa Elohim. So wala naman ka makagwanta sa proseso. Imuhan ng i-break. Sa i-break. Imuhan ng putlon imong pakiksaad. Abay lim na naad ko mga lagad ko nimo. Na di naman mo kaya putlon na ako kung pakiksaad tapi di na ako mga lagad. Mo na resulta ha. Case of Judas Iscariot. Ano ba? Ecclesiastes 5:4-5. Wala naman mana, di ba? When you make a vow, do not delay to pay it. Kaya nga lang, Elohim, di malipay sa mga buang. Okay. Tehillim 116:14, I will pay my vows sa imuhang tubangan. Di ba? What shall I render to Elohim? Kung sa may ako ikabalos ni mo, Elohim, sa tanang kaayong gihatag sa kuha. So, mo yung si King David, I will pay my vows in the presence dihat ni mo. So, mubayad yun ka. So, muna ha. Ang wala mabuhat sa kalag, iyahang putlon iyang pakiksaad. Sama sa case ni Judas Iscariot. Disciple ni Rabbi Yeshua, pero wala na mo padayon. Gitraidoran pagit siya. Basa ka mo na ibasa ng mga bersikulo. Sa case ni Ananias ug Sapphira, nga nang tinudluan. Pero, nipili yung mamakak. Ibutan nimo nahalinan sila og yuta. Pilay halin silang yuta. Wa magibutan sa Bible no, ibutan na lang nimo. Nahalinan sila 100,000. Okay, ang 100,000 sa wala pa mahalin, ginilag, Pedro, ako gining ibayad gyud namo ning 100,000 diha kay para sa bulaton sa Elohim. Mahalin niya mong katigayunan. Nahalin. Pagkahalin, nakahunaw na si Ananias, dako man kaayo ni, ato lang ihatag 50, ato ang 50. Lipay siguro si Ananias, Pedro, naanaw ang halin sa mong yuta. Tingnan si Pedro, mora ba gining halin? Mora ni. Gina ni Pedro, anong namakaka Ananias? Patay dito. Hagpong, nigawas na yung Sapphira. Mora ba niyang halin sa inyo yuta? Muna. Patay dito. Ngayon, nakiksaad nga ihatag tanan, wala mo tuman sa saad. Di patay. Kaning ni choose to break the vow, unsay penalty ani? Si Judas Iscariot, unsay penalty niya na ay kamatayon, death. Unsa ni siya na niya sa Sapphira? Death niya. So danger na ha. So kung mamatay naman lang ta, at least naman lang namatay ka nga in the will of Elohim, dili kay namatay ka nga gi-judge ka sa Elohim. So mo ni ha, timanan ninyo. Okay. So diri na punta sa breaking of the spirit. Ato na lang ning tiwason kay naman ning topic sa spiritual man. Sa breaking sa spirit na pod, ikatulo na ni nga breaking ha. So muna akong gingon sa inyo ha, nga ang baptism sa water para to sa flesh. Okay. Ang Ruach HaKodesh para sa soul. Okay. Ang fire para sa spirit. So ang breaking of the spirit, mo ning diri, kinahanglan gini siya og kalayo, no? So may bawaran gini unya. Ingon di ang breaking sa spirit, the sacrifices of Elohim are a broken spirit. So sakripisyo ko na itong mabuak ang imong spirito, di ba? This o Elohim you will not despise. So mo nay sumpayan ang verse. Okay, ingon diha, sa diha na day nga mabuak na imong spirit, ang tuyo man gud ani nganong na ay breaking sa spirit igsuon. Aron makakonekta kang Rabbi Yeshua. Maparehas na kakang Rabbi Yeshua ba? Muna yung sa 1 Corinthians 6:17. But he who is joined to the Lord or the Master, Yeshua, is one spirit with him. So since nga si Rabbi Yeshua, broken spirit man siya, na here comes karon ikaw. Ikaw karon subject gyapon ka sa brokenness. Unsa nahitabo inani ni? Di ba? Di ba pag awat nimo kang Rabbi Yeshua, buo pa ang imong spirit. Pero sa nagdako ang imong spirit, iagi gyapon tos proseso. So, kinahanglan naaapoy gyapon toy
ma-broken. Unsay tuyo niya, aron kining atong spirit ma-conform, maparehas kang Rabon ni Yeshua, maka-join ka uban ka Rabon ni Yeshua. Okay. So, unsay mga mahitabo, no? Sa dihang iproseso o i-break ang spirit. What to expect during the breaking of the spirit? So, inani ni. Reasons, sanang reasons? Justification, emotion, sight, and other senses will be made unoperational. Unsay ibot pasabot? Ha? Sa kwan pa ni, patay ka. Patay ang imuhang senses. Wala na kay justification. Nabitong, sa nang justification ka nang daghang pa kay kagrason nga, hindi ko makapangalagit kay muni muna, nya paghuman, kanang di ko pwede nga magsige ko sunod-sunod ninyo kay pirmi niyo hilabtan akong emotion, ha? Di ko pwede aning daghang kay kog makita nga mga pagdulan. So breaking sa spirit, unoperational na siya. Ito pa, patay. So, lisod-lisod ni. Dabi na, kung giyon sa inyo o dako pagyud kayo ang atong natural man, kanang emotion bitaw, kanang dali ra kay ka masilo, dali ra kay ka mahiubos. Ay, dili kay ka pwede ani. Kaning dali ra kay masilo, dali ra kay mahiubos, dali ra, daghang emotion. Ay, dili kay ka kasunod ni Rabon Yeshua. Ina mo pasar gyud ka na. Ako na to. Reasons, emotions, sight. Kanang sight kanang ako brad, nagluya ko brad kay kana kong igsuon brad, nahimo na kapangdulan sa ko brad. Wala ang uban gitagaan niya sugar, ako wa ko tagay sugar. Kana si Mama Min, Ana si paborito, dabi nagduol sa luwag. Daghano niya, ako kahit gamay ra kita, bakit ang bagyog ko? An operation na siya. Ako tunag na ako'y makita ng mga injustice. Meron ko, Rabon Yeshua, ikaw. Kani ang gihimo ko ng injustice man ni, ikaw na lang kayo magkaan Rabon Yeshua. Justify ba yung Rabon Yeshua? Kung sa'yo wala mahatag sa kuha, itagaan ko. Dili na ito nga source, lahi na nga source. Ana na siya diba to, si Sister Jane nga katong Oranyo, kung sa hinungdan atong anong ni Uli, sugar hinungdan, di ba ter? Naisudlanan niya dito. To? Kunya, gisudlan o niya, dihatag lang, di nakaingon siya, pangit man ay dire. Sibat! Wala na kang banaha ka, diha, sibat na siya. Nya ang ngalan Oranyo niya, gihatag lang Sister Marilo, sometimes nga ng Elohim, i-test ka niya ba? Sulayan ka niya. So, isaaran ka nga mo bitaw ni, daghang kay mga kabatagunan na matuna diri. Di pang saaran ni Grandma, isa na ito silang natanya, di ba? Sa pagyod. Ikaw natanya, ipadala ka sa Israel. Namatay lang si Grandma, wagit ka to si Inday Town sa Israel. Sa ingon, makak ni si Grandma, propita man ka. Sometimes inan ang test sa Elohim. Ami di ako di, sa aran mi nga oran di. Pag humani mo di bunuhatan di, balik ka sa China dong. Matay lang si Grandma, wag kita ko kabalik. Sometimes inana, test ba? Na, kung ako pa to, bakakon si Grandma, bakakon. May wala itong bitterness mo Kaning mga pangluod, paghiubos, kasilo, kining mga, sa panang mga, unoperational na ni siya. Kinalang, wala na ni, dili na ni mo apiktar ni mo. Kaya kung maglataw gali ka ani, ay, di ka kalahutay. Mamatay ka sa imong pagpati. Kung mo ni may tabo kung naamang gali mga pagsulay, nagisulay ang inyong pagpati, no? Nasilo ba mo sa muwan? Ayaw niyo dibdib ba? Kaya yung kayo, ayaw niyo idibdib, ayaw niyo isulod sa inyong heart. Tingnan, salamat abay Elohim nga, kanang, nasilo ko itong igsuuna, pero dili, ginako ni ipasulod. Dili ka maglagot. Dili ka may ubos. Isot ba nakapasiso? Pero inyo kinanglabangon. Tapang sa inyo nga, madali-dali ang proseso. Okay. So muna ingon diha, reasons, emotions, sight, and other senses. Bitaw ni ka ng sight. Asa maning sight? Kanang mulantaw ka sa imuhang mga anak. Mulantaw ka sa, sige kay ugmaan niya akong anak no? Makasulod na rin ang kabalaka. Ang punto sa anak, ayaw yung lang tawa. Isalig ka nang sa Elohim. Aba Elohim, wala yung ko'y mahimo ani. Ang kaugmaon sa akong anak, akong isalig nimo. Whatever, kung sa may tabo, tungod kay imong plano, igo lagi ko magpasalamat nimo. Kaya naa kay maikatuyan. Diyan na ma-apply ang Romans 8:28. Sama na siya. All things work together for good to those who love Yeshua. So mo ni siya As the Spirit of Elohim takes full control of you. So mo ni, ang Espiritu na sa Elohim, mo unay nag-control nimo. So mo ni Romans 8:14 sa ginindiri. Those who are led by the Spirit are sons of Elohim. 2 Corinthians 5:7 na siya.
2 Corinthians 5:7. For we walk by faith, not by sight. Ako nang gingon ninyo ha, ang emotion o ang sight mo ni enemy sa faith. Enemy ni sa pagtuo. Ha? Mo ni babag sa inyong pagtuo. Ano atong emotions and sight? Okay. So mo ni ha. Okay. Kaduha nga mahitabo going through the baptism of fire. So mo tong yung applicable na tong ang tanang sakripisyo is seasoned by salt and fire. Mark 9:49-50. So mo na ni ang breaking sa spirit at the same time diri nimo madawat ang baptism of fire. Diba? Yung sira po ni Yeshua, Matthew 3:11-12. Adunay mo abot ng baptismo kaninyo sa wala ang spirito o kalayo. Sa ato pa, going na ka through baptism of fire. Okay, pakibasa brad. Matthew 20:20-23. Apan si Yeshua mitubag ug mingon, kamo wala masayod unsa ninyong gipangayo. Mahimo ba kamo sa pag-inom sa kupa nga akong pag-imnan og mabautismohan pinaagi sa bautismo nga ako na bautismohan? Ako na bautismohan? Sila miingon ngadto kaniya, kami makahimo. Ug siya nagaingon ngadto kanila, kamo makainom tinuod sa akong kupa ug mabautismohan pinaagi sa bautismo nga ako gibautismohan. Apan sa paglingkod sa akong tuo nga kamot ug sa akong wala, dili ako ang paghatag. Apan kini igahatag kanila alang kang kinsa kini giandam sa akong amahan. Di ba? Ang usa ni kainan si Salome naghangyo siya kang Rabon Yeshua nga unta makalingkod ang iyang anak si James ug si John sa wala ug sa tuo. Pinigon ba si Rabon Yeshua, Salome ako nang tumanon? Wala. Gipangutan niyang duhan, kaya ba ninyo ang bautismo nga akong pag-agian? Di ba? Gipangutanan niya. So meaning, paagion yun ta. Okay. Luke 14:49-50, pakibasa. Ako sa adlaw-adlaw uban kaninyo nga nagatudlo sulod sa templo ug kamo wala midakop kanako. Apan ang mga kasulatan kinahanglan nga matuman. Ug silang tanan mibiya kaniya ug miikyas. Okay, mark kayo ni siya. Masay bud pasagutan eh. Di ba si Rabon Yeshua gidakop na ani. Tapos, ingon dia, I was daily within the temple, teaching and you did not take me, but the scripture must be fulfilled. Then they all forsook him and fled. Kinsa man ning nibiya niya? Yan ang mga disciples. Sa ato pa di ay, kani di ang baptism of fire, gawas nga naa kay imnon nga bautismo, pwede na po kang mubiyaan sa mga na nagsunod nimo. So mo na giingon diri ni Paul, no? Able, napatoy sa diri, being prepared to be forsaken by all. So, mo na matuman na ng kantag, bisan ako ra mag-inusara, padayon ko sa pagsunod. Ano ba nga, Brad, di naging ko kapangalagad kay, ang akong bana, Brad, gihulgan ako daan. Nga, okay, kumusunod niya, iya kong bitayon. Kapag din mong bana, kung mong bana, di mo sunod Rabon Yeshua, sunod ka Rabon Yeshua. O ikaw bana, di mo sunod yung asawa, sunod ka Rabon Yeshua. Kaya ba? Mas nindot gito ka mong duha, di ba? Pero mo abot mang yun na, lagi tayo test. So actually, once ka mahitabo na nimo, dalikat lang to na ay part sa imong sa spirit nga gibuka. So mo ni, ang ikaduha nga manifestation is going through the baptism of fire, meaning able to endure trials, persecution, and even to death for the sake of Yeshua and the gospel. Meaning able to endure, kaya na nimong lahotayon ang mga pagsulay, ang mga paglutos, bisan gani ang kamatayon for the sake kang Yeshua o sa maayong balita. So Acts 7:59-60 mo ni ang case ni Stephen. Kung gibato siya. Hebrews 12:28, Romans 14:8, pakibasa ba? Kay kun kita buhi, kita nang kinabuhi ngadto sa Elohim. Ug kun kita mamatay ngadto sa Elohim. Busa kun kita mabuhi man o mamatay, kita iya sa Elohim. So naara day na mabuhi ug mamatay na ita sa Elohim. Walay ka kabalakan as long as nagpailalong ka sa proseso sa Elohim. Abot naman ginang puntos ang kinabuhi nga nalibog na gyud mi abay Elohim usag gyud kay dangatan ani mong pagsunod, no? Naagi punto ikson maabot mo nang level nga murag zero na gyud mo nga zero. Tungod kay niabot mo anang ani nga proseso. Pero usa lang gyud ang ikatambag sa inyo ha. Di ba naging dito sa pulong, he who endures to the end shall be saved. Naay punto sigsoon nga mawala imong pananabon. Mawala ang imong tingwa sa langit. Yan ang murag kag gibutang kag value of decision ba? Testo sa Elohim kung asa ba gyud ang imong heart. Dito ba gyud kaniya no matter kung sa mitabo nimo. So, kaya ba nato na? Mo na ingon diri.
Actually, kani dili pa yun ni masabtan karon. Siguro sa uban nakasabot na ani. Mo gini mo hang agyan. Ako naka-explain ko ani ninyo kay ni go through man gimi ani. Okay. So muna na no. Pero bisan pag naabot na mo ni nga level, wala nagpasabot nga humana ang proseso. Padayon pagyapong kong gibuak sa spirit. Okay, so muna ni ha, for the sake of the gospel. Okay, kamo na ibasa sa mga verses. Ay katulong mahitabo no, increase fear of Elohim in servanthood. So sa ato pa pag mabroken ang imong spirit, mutubo na imong pagka-servanthood, unsa nang servanthood? Mga lagad na gyud ka. Kang abay Elohim heartily og mga lagad gyud ka sa mga kaigsuonan. So increase na ang imong servanthood. So muna ingon diri Hebrews 12:28, di ba naging diha? Kibasa unsa ning Hebrews 12:28. Tungod niini kita nga nagadawat sa usa ka kingharian nga dili matayog, magbaton kita og grasya nga pinaagi niini kita maalagad sa Elohim nga mahinangpon uban ang pagtahod ug Diosnon nga kahadlok. Okay. So sa English pa na naging diri, therefore since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we serve Elohim acceptably with reverence and godly fear. Okay, sa to pa di ay diri na no nindot na kani basta mabot na nimo ning brokenness sa spirit. Ang Elohim nimo puno nimo sa grasya. No nga ang imuhang na lang yung kuan nasa imong kasing-kasing nga pagmatinud-aron gyud ka sa Elohim, magpaubos ka padayon sa Elohim, mga lagad ka sa Elohim. Muna na imong bation. Nanay daghang privilege na basalan niyo Tehillim 112, no? Kanang unsay kabulahanan sa mga nahadlok sa Elohim. Okay. So, increase na increase fear of Elohim in servanthood. Sa imong pagkaulipon, no? Wala na kay pilion ani, wala na kay prejudice. Alagaran nimo ang tanan. Sa ABS-CBN pa, in the service of the Filipino people. And the report, in the service of Mahanaim servants. Okay, Matthew 24:45. Basa. Ngan kinsa ang matinud-anon ug maalamon nga sulugon. Si kinsa sa iyang agalon gihimo nga magmamando ibabaw sa iyang panimalay aron sa paghatag kanila sa pagkaon sa tukmang panahon. Okay, so mo ni igsoon, Who then is a faithful and wise servant whom his master made ruler over his household to give them their food in due season. So, ang increase sa imong servanthood ani, no, according sa Matthew 24:45, kanang gingon bitaw ni Rabon Yeshua kang Kefa, Kefa, do you love me? Di ba sa ingon niya? Yes, sa galon. Sa ingon ni Rabon Yeshua, feed my lamb. Feed my lamb. So, mapakana akong mga nating nga karniro. Second time yung Kefa, do you love me? Di abdi kay Espiritu. Yes, Lord. Isa galon. Tend my sheep. Manto, ati man na akong karniro. Ikatulo, Kefa, do you love me? May murag nasubo na gid si Pedro. Kay murag gikot-kot na gid ang kinasuluran at tinuod bagid siyang naging mga Rabon Yeshua. Pero, sakto man gid ang confession ni siya. Yes, agalon. Feed my sheep. Sabot pasabot igsoon. Pag maabot na ka sa servanthood, ang concern nimo ang pagpakaon na pod sa isig ka ulipon. Mamaya akong ikwinta-kwinta, wala taasa pa sa akong pagtudto ninyo eh. Gusto nang ta kumuundang human aning level 2, undang na tao eh. Napa may level 3, level 4, level 5, level 7. Asa pa di, kamusta pa ko retire? Sige na lang, increase, no? Increase in the fear of Elohim in servanthood. So mo na ikingon din diri, kinsa tong faithful, wise servant, whom his master made ruler over his household to give them food in due season. Muhatag yun o kalanon. Magpakaon yun sa isig kaulipon. One day niya, inay na food mo. Kamo na po yung magpakaon. So muna. Okay. Ikaupat nga timailhan is more rejection from fellow believers. Isa na, lahi ng servant lahi ng believers. Sa ganing believers? Ang believer, gikan sa unbeliever, himong believers. Believers sa sila, dili sila follower, dili sila worker. Believers sa gid. So muunay mo reject nimo. Muunay mo biya nimo kay ngano? Taas na kayong pagtulunan. Di na sila kasabot, di ba? Moingon to si mga tinon-an ni Rabon Yeshua. Kinsa may makasabot ani nga pagtulunan na? Lisod man nga pagtulunan, di ba? Daghan sa ila ang ibiya kang Rabon Yeshua. So ato gali mga tinon-an na ito, pero kani mga believers ni siya. Naay mga kaigsuonan nga magtotoo nga mo reject na nimo. More rejection from the fellow believers. Wa mo manotice? Naay yung mga kapamilya nga mga magtotoo o makaingon nagsubrahan naman mo din kulang pa to. No? Okay. Taas-taas naman no? Pakibasa lang Galatians 4:16.
Busa ako ba nahimo ninyo nga kaaway tungod kay ako nagresulti kaninyo sa kamatuoran? Actually, kung ining tanaw ni Igsoon, kini si Pablo, pag abot na niya sa Galicia, pagwali ani niya dito, grabe kayo ang mga kunani, mga Galicians, no? Nga sa diyang una niyang gipasabot ang maayong ebanghelyo, ang paglantaw nila na kang Pablo, mura na yung anghel si Pablo. Siya kanang special gid si Pablo sa ilaha. Pero sa diyang nagkabugat ang pagtulunan, o niya, gibadlong na sila kay, nitipas man sila sa lain, uy, nahimo naman nilang kaaway si Pablo. Morning on di ba? Galatians 4:16. Have I therefore become your enemy because I tell you the truth? Nahimo na siyang kaaway. Sa pormiro, pagdawat nila kang Pablo, daw anghel siya. Naman kina sa, asa na siya pulong, no? Nana siya sa chapter 1. Anyway, kamo na mangita na, basta kaya nabasa ko na nga, pagdawat lang kang Pablo, murag anghel si Pablo sa ilaha. Precious kay sila. Pero sa diyan nagkadugay, uy, nahimo na nilang kaaway si Pablo. So, mo ni Igsoon. Sometimes, naagay mga rejection sa mga fellow believers. Okay, kalima. Being prepared to be forsaken by all. So, di ba si Rabon ni Yeshua sa katapusan nga iyahang final niya, di ba, gibiyahan sa siya mga tinunan. No? Si Pablo po, na sinati po niya ni 2 Timothy 4:16-17. Pakibasa. Sa akong una nga tubag, walay tawo nga mitindog uban kanako. Apan tanang tawo mibiya kanako. Ako nagampo sa Elohim nga kiniunta dili paninglon ngadto kanila. Bisan paniana ang Elohim mitindog uban kanako o milig-on kanako. Aron pinaagi kanako ang pagwali mahimong masayran sa hingpit ug aron ang tanang mga hintil makadungog ug ako di palingkawas gikan sa baba sa leon. Okay, kung saan nahitabuan ni. Actually, during sa time ni Pablo, gidakop siya sa mga Romano dahil gipatubag siya og kining hukmanan. Imbis unta nga naay mulaban siya, ang tanan ni biya, siya na lang isa nagbarog. So, grabe kay kumot yung kasing-kasing ani ni Pablo, pero niingon siya diri niingon galit siya diri may it not be charged against them. Actually kaning namiya sa iya mga fellow believers ni. So mo na niingon na lang siya, mayon tag dili mo hukman sa Elohim sa inyong himo nako. But Elohim stood with me and strengthened me so that the message might be preached fully through me. So ang Elohim na lang gid iyahang manlalaban. So mo ni ang mga manifestation ha. So isud-isud na gid ni nga ang. Dayon, manifestation of a broken spirit. So unsa po'y timailhan kung na broken na gyud ang imuhang spirito. Okay, so muna na yung living a life of revelation. Sa man ang living a life of revelation? Sayon ra kay nimo makadawat og pinadayag sa Elohim. Makakita ka pinadayag sa Elohim, makakita ka mapananaon sa Elohim, sayon ra kay nimo isulti ang pulong, sayon mo explain ang pulong, sayon na ka makadungog pagtulunan, so inana na siya. So lisod pagali kay makadungog sa Elohim, naapay daghang babag. Pero broken na ka, kay syempre broken naman ka, no? Puring naman ka na, bubuan naman ko ka kay, niagi naman ka sa proseso. So, dali ra kayo pagbubo sa Elohim sa imuha, sa mga pinadayag, sa mga pagtulunan, sa kaalam. So, muna naging dito sa Ephesians 1:19-20 nga, wisdom and revelation, ibubo na sa imuha. So, muna ni siya. Okay, Luke 10:22, pakibasa ba? Ang tanang mga butang gitugyan nga ni kanako sa akong amahan, ug walay tawo nga nasayod kinsa ang anak, gawas sa amahan. Kung kinsa ang amahan, gawas anak. Ug siya kang kinsa ang anak, mo padayag kaniya. Okay. So actually, kani siya basta na broken ang spirit. Inani man kuno sa 1 Corinthians, di ba? 6:17. But who is joined to Rabon Yeshua is one spirit with him. Meaning, di ba ang atong body is temple man siya. Sumusulod na si Rabon Yeshua nimo, mupuyo na siya nimo, makigsalo na siya nimo. So pasabot na makigsalo kanang muhatag siya nimo daghang pagkaon. Sa mga pagkaon, mga spiritual things. No, mo na nitong matuman na nitong pulong nga nag-ingon, out of his heart will flow rivers of living waters. So, muna ni siya. So, pagkanindot ni Igsoon. Okay. Ikaduha is walking in the Spirit. Maglakaw na gyud ka sa Spirito. No? Wala na unod ani. Puro na gini lakaw na sa Spirit. Romans 8:1, there is therefore now no condemnation. So, wala na kay condemnation imong bation, wala na kay guilt nga bation, dili na ka mahinukman kay ngano, ang imong paglakaw in the Spirit naman tanan. So, actually, graduation time na nimo ni. Nagpaabot na lang kasi imong departure time. Imong pag-uli sa langit. Okay, ang ikatulong nga manifestation, able to lead others live by faith as he lives by faith. So, pasapot igsuon, makatudlo na ka, makagiya na ka, sa ubang makaigsuonan, nga magpuyo na gyud diha sa pagtuo. Ingon nga ikaw, nagpuyo pod sa pagtuo. Okay, pakibasa. 2 Corinthians 10:15. Nga wala nagapagarbo sa mga butang, nga gawas sa among sukod. Nga mao ang mga kahago nga iya sa ubang mga tao.
apan ingon nga adunay paglaom, sa diha nga ang inyong pagtuo na patubo aron kami mapadako sa madagayaon pinaagi kaninyo sumala sa among lagda. Okay. Not boasting of things beyond measure that is in other men's labors, but having hope that as your faith is increased, we shall be greatly enlarged by you in our spare. So, buot pasabutan ni Ikson, inani ni siya, no? Kanang, og sakuan pa, kanang, daghan bitaw kag na win over, daghan na kagdalag nga nadala nimo kang Rabon Yeshua ba? So, kamo nga kalag nga nagmadaogon, usamo sa akong ganansya. Oh. Ako, ganansya ko ni Granma. No? Crown ko ni Granma. Oh. One day unya, og nakapuyo mo sama sa akong pagpuyo, crown mo na ako. So, makakabig po mag-uban nga, sama po sa pagkinabuhi niyo, crown po to ninyo. Oh, reward to ninyo, increase to ninyo. So, inana na siya. Okay. Colossians 1-3. Kung kamo magpadayon diha sa pagtuo, nga gipasukad o gipalikon, ug dili matarog gikan sa paglaom sa maayong balita, nga inyong nadungog og nga gisangyaw ngadto sa matag minugda, nga anaa sa ilalom sa langit, nga sa diin ako, si Pablo, gihimong usa ka alagad. Okay. So, muna ni siya. If indeed you continue in the faith, grounded and steadfast, and not move away from the hope of the gospel, which you heard, which was preached to you, which was preached to every creature under heaven, of which I, Paul, became a minister. So, si Pablo, ingon din, nagparay siyang pagto, grounded, steadfast, dili mo move away. So, same rapport unta. Sa iyang mga pangtudloan, kamo purunta, grounded mo sa pulong, naligon mo sa pulong, steadfast mo sa pulong, dili mo mawala gikan sa paglaom sa ebanghelyo. So muna, meaning to say nadaog mo na mo, no? Or na win over mo kang Rabon Yeshua. Na ingon ba sa Daniel 12 verse 2 nga katong mga daghag kinabuhi nga nausab nato sa pagkamatarong, mahimo kang danag nga kabituonan sa kawanangan. Nakawa na ninyo? Okay, ibasa David Daniel 12 verse 2. O daghan kanila nga natulog diha sa abog sa yuta, mahigmata. Ang pipila ngadto sa kinabuhing walay katapusan ug ang pipila ngadto sa kaulaw ug walay katapusan nga pagtamay. Verse 3. Ug sila nga maalamon mudan-ag ingon sa kasanag sa kawanangan, ug sila nga nagpaliso sa daghan ngadto sa pagkamatarong ingon sa mga bituon hangtod sa kanturan. Oh, diba? Ang ingon sa Elohim? Oh, those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. So, daghan pa dahil mong matudloan nga matarong o danag mo sama sa kabituunan hangtod sa kanturan. O pagkanindot nga sa, di ba? Okay, last verse, 2 Corinthians 3:5-10. Elohim magtultol sa inyong mga kasing-kasing ngadto sa gugma sa Elohim o ngadto sa mapailubon nga paghulat alang ni Yeshua. Karon kami magsugo kaninyo mga igsoon sa ngalan sa atong agalon Yeshua, Messiah, nga ipailayo ninyo ang inyong mga kaugalingon gikan sa matag igsuon nga nagalakaw nga masinupakon ug dili subay sa tradisyon nga iyang nadawat gikan kanamo. Kay ang inyong kaugalingon nahibalo unsaon ninyo pagsunod kanamo. Kay wala migawi sa among mga kaugalingon nga masinupakon sa diha kaninyo. Ni kami mikaon sa dinapay ni bisan kinsa nga tawo sa walay hinungdan. Apan mibuhat uban sa paghago o pagantos sa gabi o adlaw aron kami dili mapaninglan ni bisan kinsa kaninyo. Dili tungod kay kami walay gahom, apan sa paghimo sa among mga kaugalingon nga usa ka paningingnan nga kaninyo sa pagsunod kanamo. Kay bisan sa diha nga kami uban pa kaninyo. Kini among gisugo kaninyo nga kun si bisan kinsa dili buot mobuhat, dili gayud siya mukaon. Pasabot ani Ikson, murag farewell na ni Pablo. Nga since nga nakaset na siya og example, nakatudlo na siya, so sundan na ninyo nga example. Tumana na ninyo nga example bisag wala na ang nagtudlo. So, inana ba nga able to let others live by faith as he lives by faith. Meaning nakaset na ka og pattern, nakaset na kagdalan. So, bisag wala na diha ang magtutudlo, kamo na mismo nga nag-isulod anak, kamo na puno padayon. Kamo na nay mga manifestation of a broken spirit. Naay gitawag na to Book of Acts, no? Actually, ang Book of Acts tama ra na sa chapter 28. Ngano man? Ngano wala na may 29:30. Namatay na si Luke. Namatay na si Luke. So, kita na unya yung sumpay anak. Kapila na nga book. Oh, gikan sa pagkamatay nilang Lucas hangtod sa mga disciples, actually napa na continuation. Siguro kita karon ika 1000 chapter na ta or 2000 chapter na ta. Acts chapter 2000 verse imuha na ng kinabuhi gibutang diha. So una na no. So human na ta sa atong topic sa spiritual man. So actually ang uban sa inyo ani knowledge pa lang ni. Pero one day unya inyo haraning masusihan, no? Asa na mo nga proseso, asa na mo nga stage. So checking lang ni siya. Para ba sa inyo hang atong levels of faith nato? No faith, no. Hanaman po mga level sa faith.
kanina po niya, aha na mo nga level sa brokenness. So, i-check lang niyo from time to time. Ako bitaw, sige ma'am, yapong pukog. Karon man gali o nga nagtudlo ko ani na check gyud po ko tanan. Ug asay mga part ba nga broken, high part nga kamulog pang proseso. Kita nga ikog salita na no nga there is beauty in brokenness. O na ay beauty sa broken. Okay, na question? So mo ni no, ingon diha sa pulong, a broken and contrite heart, this o Elohim you will not despise. So dili kita matamay. So mo nang takos gyud ka nga ulipon, iniagi gyud ka sa proseso sa Elohim nga mo ang brokenness. Okay, may mga question? Wala na. Basta 2 hours yun, no? Okay, so